Simula ang eksena habang si 03 ay tumatakbo habang inlisip ang hindi inaasahang presensya ng mga hinihinalang backup ni 08. Nagulat siya at nagsabi na pagtanto niyang may kasama pa pala sila. Mabilis na naglaro sa kanyang isip, si 08 lang ba ito o may iba pang nakapaligid sa lugar? Kailangan nilang makaalis agad. At habang nagpapalitan sila ng putok at nang tumigil sandali si 03 sa pagbaril, muli siyang hinabol ni Eugene. Gayunpaman, nagawa ni 03 na gulatin si Eugene sa pamamagitan ng biglang paglitaw sa kanyang gilid at agad na nagpaputok. Mabilis na tumugon si Eugene na iwasan ang atake at bumalik ng putok. Subalit, biglang naubusan ng bala si Eugene kaya't ngumiti si 03 at naghanda ng bumaril. Agad namang umiwas si Eugene, mabilis na lumapit sumugod kay 03 dahilan upang pareho silang bumagsak sa lupa. At agad nagawang maglagay ni Eugene ng bala sa kanyang baril pero mabilis itong nahawi ni 03 bago siya makatutok. At agad namang itinutok ni 03 ang baril sa kanya, ngunit nagawa din ni Eugene na hawiin ito. At bilang tugon, binigyan siya ni 03 ng headbutt at agad na inatake rin ang kamay ni Eugene, dahilan upang mabitawan ang kanyang hawak sa baril. Subalit mabilis namang umatake rin si Eugene gamit ang kanyang tuhod na nagpaghiwalay sa kanila pansamantala. Subalit agad itinutok muli ni 03 ang kanyang baril kay Eugene, ngunit wala na itong bala. Sinamantala ni Eugene ang pagkakataon para umatake, ngunit nagawang salagi ni 03 gamit ang kanyang siko at agad na umatake pabalik. Patuloy na inaatake ni Eugene si 03, ngunit nagawang tamaan ni 03 si Eugene ng direkta sa mukha. Subalit agad din namang nakaganti si Eugene na nagdulot sa kanilang dalawa na umatras muli sa isa't isa. At nakita ni Eugene na unti-unting kinukuha ni 03 ang kanyang baril sa hita, kaya't mabilis na tumakbo si Eugene para magtago habang tumakbo naman agad si 03. At sinimulan na nga siyang habulin ulit ni Eugene, ngunit sa sandaling huminto si Eugene para hanapin si 03, biglang lumitaw ang isang sasakyan at tinangkang banggain siya, pero nagawa ni Eugene na umiwas. At biglang huminto si 03 sa sasakyan at inalok si Eugene na sumali sa kanyang grupo, itinapon ang kanyang calling card bago umalis para makatakas. Pagkatapos ay lumitaw si 08 at nagtanong tungkol kay 03. At inamin ni Eugene na nakatakas siya. Nag-alala si 08 at tinanong si Eugene kung ayos lang ba siya, ngunit sinagot ni Eugene na mas mukhang mas malala ang kondisyon ni 08. Subalit mumiti lang si 08 at sinabing gagaling din siya kaagad. Nagpapasalamat si 08 kay Eugene, sinasabing dahil sa kanya, nagawa niyang protektahan ang kanyang kliyente. At makikitang tahimik lang si Eugene sandali. At tinanong na nga nito kung ano ang nangyari. At ibinunyag ni Eugene na inalok siya ni 03 na sumali sa kanyang grupo. At gumawa lamang ng nakakatuwang muka si 08 at naisip na talagang hindi nagbago si 03. Simula ang eksena habang nagpupulong ang grupo ng The Numbers. Galit na galit si 04 at nagrereklamo na hindi lang inatake ni 03 si 08, kundi inalok pa siyang sumali sa kanyang grupo. Tinanong niya kung bakit siya magre-recruit imbes na lumaban kay 01 hanggang kamatayan. Subalit nagsalita si 018 na palaging ganoon naman si 03. At idinagdag pa ni 06 na mula pa noon, hindi na talaga nasa tamang pag-iisip si 03 na nagdulot ng katahimikan sa buong grupo. Inisip naman ni 02 na ang hindi pangkaraniwang dami ng mga kamakailang request ay paraan pala ni 03 para maging abala sila. At sumang-ayon naman agad si 08 na nagpasya na hindi muna tatanggap ng mga request sa ngayon. Na-frustrate si 04 at sinisi si 03 sa nangyari. Subalit nagpasalamat naman si 02 kay Eugene sa pagsagip kay 08 at sinabi ni 05 na muntikan na talaga yon. At mapagkumbabang sumagot si Eugene na ginawa lang niya ang dapat niyang gawin. At agad ding sinabi ni Eugene na babalik na siya ngayong maayos na ang lahat. Subalit, biglang pinigilan siya ni 02 at iginigiit na manatili muna siya para kumain na ikinagulat ni Eugene. Tahimik lang din ang iba, nakangiti habang tinitingnan ang reaksyon ni Eugene. Sumabat si 04, binanggit na isinama na nila si 08. Humarap kay 08 at sinabi ni 04 na bilisan dahil gutom na siya. Subalit nagulat si 04 nang makita si 08 na nakahiga sa gilid, nakabalot ng benda ang buong katawan at nagpapahinga. At ang hindi inaasahang tanawing ito ay nagdulot ng katahimikan sa lahat na may mga nakakatawang ekspresyon. Agad na tumayo si 02 at nagsabing siya na lang ang kukuha ng makakain. Pagkatapos, nagbago ang eksena sa isang hindi kilalang lugar kasama ang boss ni 03. Hinarap ng boss si 03 tungkol sa kanyang muling pagkabigo at tinanong kung gaano pa katagal silang maghihintay. Nakangiti si 03 at ipinaliwanag na ang sitwasyon ay hinarap ng numbers at masyadong mahirap iyon para sa mga bata sa kanilang panig. Subalit sinasabi ng boss na alam na niya nakasangkot ang numbers dahil sinadya niyang tawagin ang mga ito. Pinuna niya ito dahil karaniwan ay mahusay itong humawak ng mga gawain, ngunit palaging nabibigo kapag kasali na ang numbers. Tinanong niya kung ano ang masasabi niya tungkol dito.
At inamin ni 03 na masyado siyang nakatuon sa pagre-recruit ng numbers kaya hindi siya nakapag-react ng maayos. Sa totoo lang, naniniwala siyang walang mas angkop sa kanilang team kundi ang mga numbers lang mismo. Subalit, iminungkahi ng boss na itigil na muna nila ang plano sa numbers at sinabing magpapasya na siyang isuko ito. At sinabi ni 03 sa kanyang boss na kahit hindi ang numbers ang sasali, may mga espesyal na miyembrong napili niya na malapit ng sumali at magbabago ang takbo ng mga bagay at agad din siyang umalis na iniwang tahimik ang boss. Nagbago ang eksena sa isang paaralan kung saan sinabi ni Dayon sa kanyang mga kaibigan na mauuna na siya at agad namang sumagot din si Yuna ng nakangiti. At habang pinagmamasdan nila si Dayon, napansin ni Yuna na mukhang masaya si Dayon at nagtanong kung pupunta ba siya sa isang magandang lugar. At agad sinabi ni Eugene na makikipagkita si Dayon sa isang kaibigan na malapit sa kanya noong middle school sila. Subalit sinabi naman ni Jaeyong na baka kaya siya masaya ay dahil sa kanyang boyfriend na pupuntahan na agad naman nagpaseryoso sa mga mukha ni na Eugene at Sukjo. At pagkatapos sa isang coffee shop kumaway si Seungjo kay Dayon na may ngiti. At agad din naman umiti si Dayon pabalik at masayang binati siya. At makikitang masaya silang makita ang isa't isa muli. At pagkalipas ng ilang sandali, nagulat si Seungjo nang marinig na ang nakatatandang kapatid ni Dayon na akala nila'y patay na ay bumalik na. At mumiti si Dayon at kinumpirma ito. Nagpahayag ng ginhawa si Seungjo at sinabing malamang tuwang-tuwa rin ang kanilang lolo. At sinabi ni Dayon na sobrang saya ng kanilang lolo mula nang bumalik ang kanyang kapatid. Palagi itong nakangiti araw-araw na hindi niya mismo namamalayan. Nagpahayag ng ginhawa si Seungjo, sinabing nag-aalala siya dati dahil parang mababa ang enerhiya ni lolo tuwing nakikita niya ito. Ngayon, nauunawaan na niya kung bakit walang naging kontak kamakailan si Dayon at binanggit niya na siguradong naging abala sila dahil sa biglaang pagbabalik ng kapatid ni Dayon. Sumang-ayon si Dayon, idinagdag na lahat sila ay nag-a-adjust at bumubuti na ang mga bagay-bagay kamakailan. Subalit sinabi din ni Dayon kay Seungjo na hindi rin siya nakipag-ugnayan noon at binanggit na hindi na sila nagkita mula noong sandaling pagkikita nila pagkatapos magsimula ng high school. At inamin ni Seungjo na medyo na-distract din kasi siya. Pagkatapos, iminungkahi niyang lumabas sila para kumain at pumunta sa karaoke tulad ng dati upang mag-enjoy tulad ng dati nilang ginagawa. At pagkalipas na nga ng ilang sandali, tinitingnan ni Seungjo ang litrato ni Eugene at sinabing ang gwapo ng opa ni Dayon at malamang sikat ito. At biglang may bumangga kay Dayon na ikinagulat niya. Humingi agad siya ng paumanhin, ngunit sinabihan siya ng lalaki na mag-ingat ng medyo nakasimangot. At isang babae mula sa grupo ang nakapansin kay Seungjo at tinawag ang pangalan niya. At habang nakatingin sa grupo ng mga hindi kilalang tao, tinanong ni Dayon si Seungjo kung kilala ba niya sila. Subalit, nanatiling tahimik lang si Seungjo habang ang babae, na may mapang-asar ng ngiti, ay nagtanong kung ang isang tulad niya ay maaari bang magkaroon ng mga kaibigan. Naagad naman tumawa ang grupo ng mga hindi kilalang tao kay Seungjo. Napansin ni Dayon ang takot sa mukha ni Seungjo na ikinagulat niya. Na dahilan para maalala rin ni Dayon ang mga panahong siya ay binubuli ng mga katulad nila at tahimik lamang na umiyak sa kanya ang mga alaala. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.